Doc Benitez, abot kamay ang pangarap. Sino yun? Anyways, this is about mental health TikTok Live. Nandito ako para marinig, mabasa yung inyong questions about anxiety or depression. Okay, this is about mental health TikTok Live. Mental health TikTok Live po ito. I'm just waiting for my followers kasi usually surprise lang yung ginagawa ko. Minsan pagod na ngayon may time pa, kaya pa naman. So this is about mental health. May mga depression, may mga pinagdadaanan ba kayo dyan? Pwede nyo akong tanungin. Quick lang to, probably mga 15 minutes. Baka may swertihin lang dito na kailangan lang kausap or kailangan lang huminga. So I'm just here for you. This is again depression and anxiety, mental health. Bakit lumalala ang acid reflux ko pag nag-stress ako, sir? Okay, kasi may mga reaction yung katawan natin Nagpo-produce tayo ng acid, nagiging acidic kapag paano ko ba? Parang gusto ko muna skip yung tanong na yan, no? Hello, Joyce, the Asis. Sige, balikan kita dyan next time tayo magkita. Okay? Na bakit tumataas yung iyong acid, no? Niisip ko tuloy kung may kinalaman siya sa... Ang alam ko kasi kung may anxiety, nasa stop, nagkakaroon ng... Hindi naman problema, pero mas pinaprioritize ng katawan natin ang fight, flight, freeze response ng katawan sa danger. So halimbawa, sinosuppress yung bowel movement kasi mas kailangan yung energy na makatakas tayo sa real danger. For example, sasampulan ko lang kayo hindi ito yung swak na sagot sa tanong mo, pero at least may idea ka lang. Halimbawa, pag nagkaroon na sunog o kaya lindol, kahit gusto mo mag number 2, mag poops, no? Yung katawan mo titigil niya yun. Kasi mas gusto ng katawan mong makaalis ka dun sa building. Kasi nga may sunog tsaka may lindol, no? So ganun yung nangyayari. So pipigilan niya yung tiyan mo para yung energy mo imbis na magpunta dun sa poops, mapunta doon sa pagtakbo mo paalis ng building or danger. Okay? Now, ang hindi ko naaral is that tumataas ba yung acid? Okay? So, hindi ko masasagot ngayon yan. Pero hayaan mo, aralin ko yan. Okay? Hello, hello. So, bakit pag puyat natitrigger yung acid at anxiety ko? Ang anxiety pwede, pero hindi ko sure sa acid kung puyat. Okay? Ang anxiety kasi, every night, no, pag natutulog tayo, nagpa-flash out yung ating utak ng mga toxins, no? So, yun yung kaya importante yung tulog. Kaya pansin mo, pag kulang yung tulog, para tayong lutang. Okay? Kasi sa pagtulog, may mga healing na nangyayari, no? Yung pahinga na yun, may healing na nangyayari at naglilinis yung katawan natin ng mga toxins, no? So, pag hindi yun nagawa, parang kang hindi naligo. Parang ganun na lang yun. Yung parang hindi ka naligo, kaya parang ang lagkit ng pakiramdam mo. So, kaya importante ang tulog, lalo na sa taong may anxiety, no? Sa taong may anxiety. Although, minsan sabi naman nila, pag may anxiety nga ako, hirap ako makatulog. Kaya nga merong mga management na tinatawag. Kung kaya nyo magbayad sa isang professional, magbayad kayo kasi worth it kaysa magtiis kayo ng ilang taon. Ang bilis lang ayusin yan, lalo na kung ang inyong therapist ay merong cognitive behavior therapy certificate or certified siya. Ibig sabihin, nag-aaral siya, nag-workshop siya. No? So, huwag nyo tiisin yun. Magtanong kayo kung magkano. May mga mahal, pero meron ding handang tumulong. Ganun. Okay?
Bakit po kayo nagpapalpitate? Ako bigla na lang kumakabog yung dibdib na parang may pitik. Ang makakasagot sa inyo niyan ay doktor. Kasi kung ganito lang, hindi, kahit sino, walang makakasagot niyang tanong na yan, hanggat hindi ka dumadaan sa ECG, hindi ka nakikita ng doktor, hindi nakikita yung mga test mo. Hindi pwede tayo manghula sa mga ganyan. Kaya kahit ako sa inyong lahat dito na nakikinig, kung kayo ay may nararamdaman na kakaiba sa inyong katawan, bago man kayo mag-self-diagnose, no? Kailangan pumunta kayo sa doktor. Okay? Hindi pwedeng ganito lang. Bawal yun, delikado yan. Paano kunyari bobo ko, tatanga-tanga ako, tapos sasabihin ko sa iyo, hala, ano yan, ganito. Talaga magiging anxious ka na. So, kaya hindi po tayo basta-basta nagtatanong kung kani-kanino lang. Okay? Kailangan talaga doktor. Tsaka, hindi yan sa isang tanungan lang. Kasi kung ang doktor, ang gagawin yan, ipatitest ka. O sige, titingnan natin yung lab test mo. Tingnan natin yung pwede kanyang ECG, 2D echo, stress test, para makita kung anong problema. Halimbawa, kunyari, masakit ipin mo. Sabi mo sa dentista, masakit ipin ko. Ano gagawin? Hindi naman ganun kadali yun eh. Ang gagawin ng dentista sa'yo, titingnan yung ipin mo, nga. Titingnan niya, okay. Katukin niya yung ipin mo, masakit ba to? So, ganun. Hindi niya sagutin na parang, Dok, masakit ipin ko. Hulaan mo kung bakit. Hindi naman ganun. Kailangan may test. Titingnan kayo. Okay? Normal ba sa acid reflux yung feeling mo na mamaga sa baba ng ribs right side? Namamaga. Pag hindi sigurado, doktor na lang kasi mahirap yan eh. No? Mas mahirap yung ganyan. Kailangan matest ka. Tingnan niya yung x-ray mo. So, kailangan may test ka. Sir, kada umaga na lang may nararamdaman ako. Ano yung nararamdaman mo? Ikaw ba in love? Ano ba yan? Klaruhin natin yung mga tanong. Magandang gabi, Kapungay, Stevie. Okay, sa mga hindi nakakilala sa akin, sino tumokong na to? Parang ganun sila. No? Ako'y, isa akong taong may gusto lang tumulong sa about mental health. No? Ako'y nag-aral ng psychology at ako'y may certificate talaga ng cognitive behavior therapy. Yun ay evidence-based. No? Nag-aral ako sa Australia. Ibig sabihin ng evidence-based, proven na effective yung therapy na yon, scientific. No? Hindi ako practicing actually, kaya that's why I do TikToks. I have my own YouTube channel also, na kung titingnan ninyo yung mga comments nila, abay, sa kapanood lang daw nila ng video ko, natutulungan na sila sa kanilang anxiety. Baka makatulong din sa inyo, lalo na yung mga Pinoy na wala naman talagang walang access talaga no, sa information, sa mga professional, o at least kahit doon lang sa video. Okay, mag-alala kasi ako naman may certificate talaga ng cognitive behavior therapy. So yun, no, may pinag-aralan naman ako dyan. Okay? Pero advice ko lang sa inyo, kung walang mga credibility, walang mga background na talagang nag-aral, medyo iwas tayo ng konti doon. Kasi hindi scientific yung mga pinagsasabi, nakakatakot. For example, sabi niya, gumaling siya sa malunggay, oh my gosh. So, mahirap yun, Boss, trigger din po ba anxiety nyo pag umaakit kayo sa hagdan, tas hinahapo ka? Ilang taon na kayo? Bakit kayo hinahapo sa hagdan? Gaano kataas yan? Ilang baitang? Okay? Kasi kahit naman yung mga taong healthy, kunyari, pero hindi masyado nag-aakyat sa hagdan at umakyat, pwede naman talaga silang hapuin. Pwede silang hingalin. Pero depende yan. Ilang taon na kayo? May edad ba? Ngayon, kung kayo hinahapo, abay, kailangan din natin magpa-check sa doktor, no, sa cardio. Okay? Kailangan magpa-check sa cardio. Yun lang din nasasabihin ko kasi wala naman, kahit ang doktor hindi magsasabi ng mga kung ano-ano sa inyo hanggat hindi kayo nakikita. Hindi magda-diagnose yun. Okay? Normal po lahat ng findings ko, sir. Di ko alam kung part ng anxiety.
Ikaw ba yung nagtanong ng kabog? Kasi pag hinahapo ka, ibig sabihin, hindi sana yung katawan mo. O pwedeng healthy ka, pwedeng okay yung resulta mo. Pero kung hinapo ka, ibig sabihin, wala kang exercise, hindi ka sanay. 'Di ba? Ganun lang yun. So, para mawala yung hapo, sabi mo, normal lahat ng test mo, I assume, puso mo, lungs mo, wala kang problema. Kung ganun, edi mag-exercise ka. Pag nag-exercise ka, malilesin yung hingal mo, yung hapo mo. Okay? Pero kung kunyari may mga hapo-hapo na kayo, hindi po naglalakad na lang kayo, kunyari hindi nyo na kayang umikot sa buong mall at kayo hinihingal na kaagad, kailangan magpa-check sa doktor para makita kung bakit, saan ang gagaling yun. Unless, kung kayo ay mga 80 na, 90, understood na yung mga ganun, ha? Oo, Lester. Magpapatingin tayo sa doktor. Okay, next. Ano pa ba? May guest ako. Sino tong guest ko? Tingnan natin. Wala man akong plano sanang makipag-usap eh. O sige, pero hindi ko alam kung wala akong earphones eh. Tinatamad daw ko yung earphones. Try natin kung mag-work. Si Macau Journey, accept kita. Pag nakinig kayo dun sa sasabihin ni Macau. Hello, good evening Macau Journey. Yes, sir. Good evening. Naririnig niyo po ako? Medyo mahina lang. Hindi ko alam kung paano ko palalakasin ito sa phone. Wait po. Sige nga. Magpapalit po ako ng ng headset. Okay. Magpapalit. Baka sa headset mo nga lang. Sir. Clear na, sir. Medyo okay naman. Okay, yeah, Macau. Ikaw Okay. ba? Actually, Sorry dati na. na po ako nagtanong sa inyo. Okay. Dati na So, po ako ikaw ba nagtanong sa follower inyo. mo? Yes, sir. Halos lahat na Okay. yata ng video napanood ko na. So may At idea ka. ilan sa So, at I would expect yes, yung sir. tanong mo Actually, ilan sa kasi mga video mo nakatulong talaga sa akin ng malaki. Last time kasi nang umuwi ako ng Pilipinas, nag-live ka rin noon sa TikTok. So, nakapagtanong din ako sa inyo. Ngayon, nandito na naman ulit ako sa Macau. Yun nga yung isa sa advice mo na magpa-check, whole body check. Ang una kong pinatingnan yung thyroid ko. Normal naman po lahat. So, totally, wala po talaga. At nung time na ikaw lang na, na nag-decide na magpatingin ng thyroid mo, hindi yung doktor. ay kasi nga po yung bang ang sabi kasi ng doktor, halos lahat ng sintomas ko same siya ng thyroidism. So sabi niya, okay magpa-check ka. Pina-check niya yung thyroid ko, halos po lahat yung sa puso ko, liver, lahat. Tinignan niya, normal naman lahat. Kasi no, pero bago ako magpa-check na yun, nung napunta ako sa doktor, may yung nanginginig na ako, minsan nagpapalpitate. So, doon niya ako na-diagnose na sabi niya, may anxiety ka nga. Actually po, ilan sa mga video nyo nakatulong ng malaki sa akin. Lalo na yung time na yung magti-trigger siya na kahit nasa estado ako ng relaxation, yung busy ako sa trabaho, bigla na lang isang pitik, parang yung parang dadaan lang na grabing kaba na feeling mo mahihimatay ka na wala ka namang hindi ko po talaga mawari, hindi ko ito maintindihan. At yun, pag once na nakakaramdam ulit ako, binabalik ang ibang video mo na okay, dapat labanan, relax lang. So ngayon po, may bago na naman ako na experience. Part po ba ito na yung para akong parang malamig sa loob na warm yung mata ko. Pero wala akong lagnat. Pero yung estado na yung kakabahan ka, parang naalpasan ko na po yun eh. Kasi nga po, na kokontrol ko na. Sabi, first time to yung para akong nilalagnat na ewan. Part din po ba yun ng anxiety? Well, Yung ganun. kasi ganito yan, una, meron tayong temperature para i-check yung katawan mo kung ikaw ay nilalagnat. Ginawa mo ba yun? Ay, opo. Nagpunta pa nga po ako Nilalagnat sa ka ba? doktor eh. Nilalagnat ka ba o hindi?
Wala po talaga. Wala. So walang lagnat. Yun. Ganito lang Macau journey, no? Ang tendency kasi Mm. ng ng utak natin, nagkakaroon tayo ng sarili nating interpretasyon. Halimbawa, sabi mo, pakiramdam ko nilalagnat ako. Yes, Okay? sir. So, Ganon. Ganon na ganon. so yung utak mo, sinasabi nilalagnat ka. So, may sarili ka ng Mm. interpretasyon doon. Opo. Ngayon, titingnan natin yung science. Kung titingnan natin yung science, malalaman natin yan sa temperature mo. Maraming Mm. ways para kunin ang temperature mo. May sa kilikili, meron sa puwet, meron Mm. sa bibig, no? Maraming ways 'yan. Ngayon, Mm. nakita mo yung difference? Kapag sinabi ng temperature, no, ng thermometer na wala kang Mm. lagnat, papaano mo ngayon sasabihin sa isip mo na feeling mo nilalagnat ka, pero sinasabi ng thermometer hindi? Wala. So, Oo nga po. paano mo ngayon i-align yun? Ito pa po additional. Yung Teka lang. may... Huwag muna Opo. tayong umalis. Isara muna natin yung usapan na yon kasi Oh, okay, kailangan okay, okay. importante yun eh. Kailangan may learning, no? May learning tayo. Okay. Anong tingin Mm. mo, no? Kasi ang tendency nating tao, we create our own interpretation. At ang Mm. tendency niyan, yung interpretation na yun na mali, nagiging tama sa atin. Gaya niya, sinasabi mo, feeling ko nilalagnat ako. So, ngayon, yung act, dahil yun ang nasa isip mo, yung katawan mo follows, no? Yun yung Okay. sinasabi ko eh. Isipin mo lang yung mangga, mangangasim ka na eh. Wala namang Opo, totoong opo, mangga. opo. Totoo. Kung Isa sa mga may, video mo. may manifestation na sa katawan ka agad. Ngayon, tiningnan nyo ng thermometer, wala ka na maglagnat. So ngayon, ang tanong, paano mo ngayon aayusin yung feeling mo na may lagnat ka, pero sabi ng thermometer, wala. Sino paniniwalaan mo? Mm. Yung thermometer o yung feeling mo? Oo nga, no? Siyempre, yung Kasi thermometer kasi siya ganito, no? nagsasabi. Macau journey, hindi Mm. porket feeling mo, hindi porket naisip mo, tama. Okay. Kahit po Kaya nakaramdam ako ng kadalasan, panlalamig. sorry, kaya Mm. kadalasan sa mga taong may anxiety, Mm. dahil feeling nila mag-heart attack sila, feeling nila mababaliw sila, feeling nila masastroke sila. Nangyayari ngayon, lalabas yung adrenaline, takot. At kapag may Okay. adrenaline, hirap huminga, sasakit ang ulo, maninigas yung mga muscle. Kasi may mga rason yun kung bakit nangyayari sa katawan yun. Bottom Oo nga line, po. Oo. gusto kong iligtas ng katawan sa danger. Halimbawa, bakit naninigas yung mga muscle, yung mga batok, bakit yung mga likod Oo, kaya naninigas, minsan ang parang sakit-sakit. kala mo, parang kang sinasakal na Di ba, naghihigpit yung pinaliwa. leeg. Parang You ganun. see, ang dami mong ganun eh. Ang dami mong mga parang ganito, parang ganon. Ngayon, kung marami kang mga sarili mong interpretasyon at magiging totoo sa'yo, eh, talaga matatakot ka. Okay. Masakit lang ulo mo, may cancer na ako. Alam, may cancer na ako, mamamatay na ako. Patay na tayo doon. Yan ang kadalasan problema ng mga taong may anxiety, lalo na pag health anxiety ang problema. Pero at least, nagkakaroon kayo Kaya ng nga po yung... awareness kung saan nanggagaling yung mga nangyayari sa inyo para maintindihan ninyo. Kasi kung maintindihan ninyo, at least may awareness kayo na hindi pala porkit masakit ulo ko, may cancer na. Hindi pala porkit nahirapan na huminga, may heart attack na ako. At least may ganong klaseng awareness. Ano pang mm, tanong? Last question. sige po. Sa feeling kong mainit katawan ko, nagsasabay yung panglasa kong mapait at tapos yung bowel movement ko. Minsan sa isang araw, nakatatlo ako na yan na part pa rin siguro to ng anxiety. Dati wala namang Depende ganito sa eh. metabolism, no? Sorry Pwede po, naman. naglag po Actually, yata ako. alam mo, may mga hayop, no, na may mga hayop, yung totoong hayop pa, hindi taong hayop. Mga totoong hayop. Minsan, takot nila kapag may prey, isip ng prey Mm, yung kakain sa kanila. mm, Okay?
Minsan, may mga hayop na magpo-poop sila. Bakit? Sa tingin mo, bakit sila Okay. magpo-poop? Kakainin na sila. Bakit sa tingin mo? Hmm. May idea ka? Sorry sir, minsan nagcha-choppy po ako. Nagre-red signal ako. Okay. Hindi, Ah, sabi ko, may mga hayop, no? Sa animal kingdom, kapag may prey, yung kakainin sila ng isang malaking hayop, minsan nagpo-poop sila. Malinaw ba yun? Yung sabi ko? opo, 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 opo. Okay. Natatakot. Ano sa Dahil tingin mo? natatakot. Parang ano. Dahil sa natatakot sila, nagpo-poop sila. Bakit sa tingin mo nagpo-poop sila? Ay, sa takot. Sa takot siguro. O Ganun. ngayon, bakit kailangan mag-poop sila? Bakit nangyayari yun kung natatakot sila? May alam ka? Wala akong idea. Wala po. Okay. No Kasi, idea. syempre, ang poops, mabaho yun, di ba? Sobrang baho nun. Mm. Ngayon, Mm. yung prey, iniisip, bulok na sila o patay na sila. Gets mo? Oh. Mm. So So hindi na ngayon, sila hindi na sila kakainin. So survival yun. Gets mo? okay. Okay, System of isa pang survival. hayop. May isa pang hayop din, no? Siyempre, sa science kasi may pa, parang hayop din tayo sa science, di ba? Nakita mo yung parang uod, yung itim na parang centipede siya, pero hindi na sa centipede. Pag Ay, hinawakan mo yung magre-reach siya bumibilog. ganon, Opo, opo, oo. bumibilog siya. Oh, bakit sa Oo. tingin mo nangyayari yun? Parang ano niya yun, self defense niya. Oo, pero ginusto niya ba gawin yon? Hindi. Nagiging Hindi. automatic yun because there's fear. Yun ang tinatawag na freeze response. Ang possum din, yung possum parang daga na kasing laki ng pusa, na kapag natakot yon, natutumba, naninigas. Pero ngayon, dahil Mm. natumba siya, nanigas siya, so ngayon, nawawala ng gana ngayon yung prey na dapat kainin siya. So ngayon, Mm. ganun din tayo mga tao. Kapag may takot tayo, kung ano-ano, no? Depende kung ano yung na-activate sa'yo. Kung fight, flight, freeze. So malamang alam mo na yun kasi nasa video ko na yan, di ba? Mm. Mm. Opo, opo. Yun yun. So, yung lahat ng nararamdaman mo na yan, kung sinabi ng doktor, you are healthy, wala kang problema kahit ano, then pwedeng anxiety. And ngayon, kung ano maisip mo, gaya niyan, may tendency ka na yung pakiramdam ko, yung ganito, ito lang tatandaan mo siguro kung ano man yung takeaway na makukuha mo dito sa pinag-usapan natin. Hindi lahat ng pakiramdam at iniisip mo ay fact o Okay. katotohanan. Mm. Okay? So, Hindi lahat parang ano na. lang po, Actually, psychological effect. correct. So, ang kadalasan ganun. At ang problema usually ng mga taong may depression at an anxiety, gumagawa sila ng sarili nilang interpretation at naapektuhan sila. Halimbawa, um, as simple as isang aso. Yung isa takot na takot sa Shih Tzu. Yung isa tuwan-tuwa sa Shih Tzu. O bakit Oo. kaya takot na takot yung isa sa Shih Tzu? Samantalang yung isa, bakit enjoy na enjoy siya Shih Tzu? Isang Shih Tzu lang naman yung tinitingnan nila, aso, na cute. Kasi Mm. may kanya-kanya silang interpretasyon. Yung interpretasyon ng isa, baka kagatin ako niyan. Yung isa naman na nag-enjoy sa aso, ay, ang cute, ang cute. So, ngayon, may epekto sa katawan nila. Yung takot, talagang nininervyos, ay, Mm. layo mo sa akin yan, layo mo sa akin yan. Pangit pakiramdam niya. Kasi ganun yung Mm. interpretation niya. Yung isa naman, ay, ang cute, akin na pahawak, lalaruin ko, ipepet ko. So, yung pakiramdam naman niya, relax, enjoy. So, ngayon, pero tandaan mo ha, isang Mm. aso lang naman yung tinitingnan nila. Ano yung difference? Takot yung isa. No? Kaya nga, bakit? Dahil sa ginawa niyang interpretasyon. Mm. Pero hindi mo din siya masisisi. Kasi paano kung agad din naman sa tal na aso dati? Oo, kumain nagka-phobia. Pero ang punto, shih tzu yun.
Lahat ng aso nangangagat. Macau, lahat ba ng aso nangangagat? Nawawalan ka po yata, sir, Wala. ng ano, signal. Opo. Okay. Anyway, sir, Sige, thank you. I Thank you, think sir, sa ano nyo. Thank you sa okay. sagot po ninyo. Actually, Sana isa ako, nakatulong ako sa iyo. Maraming opo, opo. Actually, isa akong moderator sa isang group na puro may mga anxiety. At ilan sa mga video mo sinisins ko doon sa group. At malaki pong tulong po talaga, coach. kamusta Marami. naman kayo dun sa group nyo? Nakakatakot. Alam mo, sa totoo lang I'll be Oo. honest with you, medyo natatakot ako dyan sa group na yan. Kasi usually, yung mga group na yan, na pag-uusapan lang lahat ng symptoms. So, Ay, yung ibang opo. tao dyan, wala namang simptomas na gano'n, narinig niya dun sa isa, natakot na rin siya. Mm. At malaki What do you naman na think? itutulong ng mga video nyo pag once na pinopost ko doon. At siguro pag Ah, once na na-post ka, possible na nagpapalo na rin po sa inyo. Eh, okay. halos lahat. Parang kami nagkakaunawaan sa mga nararamdaman. Oy, pero Nasa, delikado yan ha. Ibig sabihin, masastuck kayo dyan sa, umiikot-ikot kayo dyan sa simptomas na yan. mm, Di ba, tandaan mo, importante yung pag-iisip. oo Kapag nga yan po. lagi pinag-uusapan ninyo at in-entertain ninyo, mahirap kumawala sa ganong klaseng pag-iisip. Wala lang, ang gusto ko lang sabihin is mag-iingat kayo doon. Opo, coach. Salamat po ah. Salamat po dun sa Alright, mga ano niya. thank Sige you po. rin, Macau. Opo, thank you po. Bye-bye. Thank you po. Bye-bye. Sige, last. Sige na nga, last na si Rudet. Hello, Rudet. Po. Hi, good evening. Ah, tatanong ko lang po sana kasi po, actually po na-surgery po kasi ako sa spine. Ngayon po, bago po kasi yun, ang dami ko na pong tinik na meds. Nag-Valium na po ako. Ngayon po, naka-morphine po ako, tsaka pregabalin. Minsan po kasi may nangyayari na parang pag tinitake ko na po yung gamot na yun, parang para po ako nadidepress na parang kinakabahan. Hindi ko po alam kung side effect po ba siya or tas minsan po nalulungkot na lang po akong bigla. Tas naging emotional po ako madalas. Gano'n nakatagal mo ininom yung gamot? Matagal na yung volume po, more than 1 year. Yung yung after surgery ko po, yung mga pregabalin ko, matagal na rin po, siguro 2 years. Tas po yung morphine ko, 6 months. So, ever since, ganyan yung nararamdaman mo for 2 years and 6 months? Nung nagpalit, ay opo, nung magsimula po nung nag-high dosage po ako ng mga gamot. Parang ganun po. Ganito, Rudet, kasi dapat yung doktor mo magmamanage. So, pinalitan niya na rin yung gamot mo, tama? Opo. Okay, nung nagpalit ka ng gamot, gaano nakatagal yung pagpapalit mo ng gamot? Kasi po nung 2022 po na surgery po ako. Bali, last year lang din po. So, more than 6 months na. Opo. Pero sa loob ng 6 months, ganun pa rin nararamdaman mo. Walang improvement. Wala po. Oo. So, sasabihin mo sa doktor yun. Mm-mm. Kasi alam mo, to be honest, no, marami kasing dapat tingnan eh. Okay? Opo. Una yung personalidad mo. Titingnan yan. Baka hindi sa gamot yun. Baka talagang sa mga pag-iisip mo rin. Halimbawa, sampulan lang kita ha, para lang karoon tayo ng awareness. Mm-mm. At least alam mo kung paano i-discuss sa doktor. No? Minsan titingnan yung personality, talagang gaya ng isang taong matangkad, padak, matangos ilong, pango, maitim, maputi. Meron ding sensitive at hindi sensitive na tao. And it's okay. Hindi siya masama. May iba-iba lang talaga tayong pagkatao. Ngayon, kung halimbawa ikaw ay medyo sensitive talaga,
talagang medyo talagang sensitive ka kumpara dun sa ibang hindi. So, Opo. isa yun sa mga pwede natin i-consider. Ngayon, meron din nade-depress sila or na-anxious sila dahil may mga mali silang pag-iisip. Sample lang kita ng maling pag-iisip. Ah, black or white. Okay? Mga cognitive distortion yan. Kunyari, kung ganito lang yan. Kung hindi ako matalino, bobo ko. Gets mo? Ibig sabihin, parang kunyari, um, paano ko ba explain yung black or white? Ganito. Hindi ako binigyan ng regalo ng nanay ko, hindi niya ako mahal. Nagigets mo yung iniisip ko? Ay, yung sinasabi ko? Ay, nawala ba siya? Sayang. Paano yun? Sige, pag-usapan natin. Isama kita ulit. Okay. Nandiyan ka Nawala na? po ako. Opo, nawala po ako. Okay. So, narinig mo ba yung sinabi ko na minsan naman may Opo, problema tayo narinig sa ko mga po. sa mga maling pag-iisip natin. Like say, for example, Opo, hindi ako binigyan ng nanay ko ng regalo, hindi niya ako mahal. 'Di ba? Pero kung ikaw, sa tingin mo ba ang isang nanay na hindi nakapagbigay ng regalo sa anak, hindi na siya mahal? hindi po. Anong ibig sabihin? Mahal Hindi, pa rin. mahal pa rin. Mm. Correct. Pero may mga ibang tao, ganun mag-isip. Porket hindi siya binigyan, nawawala na yung ibang bagay na importante. Feeling niya, dahil hindi siya binigyan ng regalo, hindi na siya mahal. Yun yung sinasabi kong black or white. So, ngayon, kung marami yun kailangan hulihin natin yung sarili natin. Minsan sabihin natin, yung 10 subject, siyam doon pasa ako, may isa akong bagsak. Feeling ko bobo ko. Gets? Nagigets mo yung sinasabi ko? Opo, opo. So, Mm. nagpo-focus siya doon sa isang bagsak, pero yung siyam nawala na sa isip niya na puro pasado at puro 90. So, kung ganun ikaw yung ganung klaseng tao, then talaga may tendency madidepress ka. Ngayon, huhulihin mo yan. Opo. Well, kaya mas maganda rin, merong isang professional para matulungan ka dun sa pag-iisip na yun. O, isa yon. Pero, Ngayon, kung pero hindi isang ikaw factor ganun, din po ba yung gamot? pwede. Oo, pwede. Ngayon, isang factor would be, hindi bagay sa yung gamot. Mm. Pero Ganun. ang problema sa gamot, it will take time bago mag-adjust. Normal din sa gamot na dahil nag-a-adjust yung katawan mo, medyo makaka-feel ka ng konting kakaiba, pero hindi naman ganun ka-OA. Yung ibang mga napapanood niyo, Mm. nababasa niyo sa mga YouTube, Google, hindi ganun sa mga pelikula, hindi naman ganun. Pero may konting adjustment, no? Yun nga lang, mga tipong 4 to 6 weeks bago pa lang siya i-epekto sa'yo. Nagigets mo ko? Kaya yung 4 to 6 weeks Opo. na yan, medyo may nararamdaman, pero kailangan tiis-tiisin lang muna konti kasi umi-epekto siya mga after 4 to 6 weeks pa. Mm. 'Di ba? Okay Pero po. Mm. yun lang yun. So, ibig sabihin, maraming factors ang pwedeng i-consider. Ganun. I hope, nakatulong Mm. ba ako sa'yo? Opo. Follower ba kita? Opo. Opo. Okay. O, sige. Alright. So, Opo. okay, maraming Thank you po. salamat Ako'y siguro magpapahinga na. It's 10:30 already. At least nakatulong ako sa dalawang followers. Thank you guys. Good Okay po. night. Thank you po. Thank Maraming you po. salamat. Okay, thank you guys. Thank you. Papaalam nga ako na maayos muna. Lagi akong ganyan eh.
Maraming salamat ha. Masaya ako kapag nagko-comment kayo na nakatulong ako sa inyo, bla bla bla. So, yun yung yun yung aking yun yung aking pampalubag loob ika nga. I'm happy na nasusuklian ng gratefulness ninyo, ng pasasalamat ninyo. Okay? So, ako naman nagpapasalamat din ako sa Diyos na ginagamit niya ako para makatulong sa inyong lahat. Okay? So, maraming salamat. Good night, guys. Bye!